Public Works Secretary Vince Dizon held a press conference earlier today. For the details, let's bring in Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles. Angela, Diego, ngayong araw nga nagsagawa ang DPWH ng press conference para sa plano nito ngayong 2026. At kasama nga dyan sa mga inanunsyo ni Secretary Vince Dizon ang pag-alis na ng mga tinatawag na allocables o yung mga discretionary funds para sa bawat distrito. Ayon kay Dizon, dito raw kasi nung nagsisimula yung puno at dulo ng mga problema ng ahensya patungkol sa korupsyon. Nandito daw nakikita yung palakasan at pagpapasok ng mga proyekto na wala namang plano at hindi dumaan sa mga regional at provincial development councils. Kaya naman daw kung sino yung makapangyarihan o may mga koneksyon, ito daw yung mga nauuna at nagkakaroon ng pinakamalalaking mga pondo. Kaya naman sa bagong plano, nais nila na dapat nakaayon sa pangangailangan ng bawat distrito yung budget na makapupunta dito. Hindi na yung kung sino yung may pinakamalaki. At kung matatandaan man ninyo na si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral lamang daw yung nakakaalam ng formula ng allocables nito na kung saan bilyong-bilyong piso din ang pinag-uusapan na halaga. Bukod pa dyan, dapat daw na talagang dumaan doon sa tamang proseso, though mauuna pa din sa budget ng DPWH yung mga ongoing na infrastructure projects nito. Pero kabukod doon sa reforma sa budget, meron pang ibang mga proyekto at unahin itong DPWH. No? Kasama na dyan yung pag-aayos ng iba pang mga infrastructure projects. Kagaya na lamang ng repair sa Maharlika Highway na kung saan kilo-kilometro daw ang haba nito mula Hilaga ng Luzon hanggang sa Mindanao at mula nang naayos ito mga around 1970s to 80s, 40 years na mahigit, no, hindi pa daw ito nagkaroon ng any major rehab. Kaya kasama yan sa plano ng DPWH at yung iba pang mga kalsada at mga tulay at mga school or classrooms din, no, para nga maayos talaga. Binigyan din nilang linaw, Angela, yung bagaman maliit na daw yung pondo na tapyasan, no, DPWH will make do of what it has para nga masiguro na gumugulong pa din at nagagampanan nito ang responsibilidad sa bansa. Well, Arles, ang nakikita kong crucial dito ngayon doon sa sinasabi nilang bagong budget planning reform sa pinakita nila or budget monitoring ay regional and provincial development councils kasi dito lahat dadaan sa kanila ngayon. So we have to make sure naman na itong miyembro nitong regional and provincial development councils ay incorruptible na hindi po pwedeng pakiusapan, di ba, Arles? Tama ka dyan, Angela. At kaugnay nga niyan, yung bago kasi pumunta sa Regional Development Council, so yung mga LGU parang nag-iipon-ipon sila ng mga plano, di ba? At then ibibigay bilang suhestyon sa kanilang mga development council, no? Kaya naman inalis na din ni Secretary Vince Dizon yung ilan sa mga DPWH officials, no, sa iba't ibang mga rehiyon. Kasama dyan yung mga assistant district engineer at mga district engineer at papalitan ito ng mga bagong mukha para nga masiguro na nagtutuloy-tuloy yung reforma sa DPWH dahil kasama din sa mga ito, mga personalidad na ito, ay may mga ongoing cases o iniimbestigahan. So para daw hindi magkaroon ng problema, link na din siguro ito doon nga sa Regional Development Council dahil sila yung nagpapasok sa NEP bago dumaan sa GAB at maging GAA ang budget ng ahensya. Can you also give us an update doon sa si Secretary Vince Dizon daw kasi is set to testify before the Sandigan Bayan para nga dito sa kaso against of course doon sa flood control mess in Oriental Mindoro? Binigyan niyo tayo dyan, Angela, ng date, no? Ito ngayon sa January 20, 2026. And yung Sandigan Bayan 6th Division, if we're not mistaken, yung hahawak nitong kaso. Though may mga tanong at kailangan pang paglilinaw kasi parang may mga motion yung defense ni Zaldico, no? Ito kasi yung kaugnay doon sa kaso na ito na hindi daw dapat si Dizon yung humarap, no? Pero at least as per Dizon, confirmed naman na yung kanyang pagharap sa January 20, kailangan na lamang hintayin kung ano yung papayagan ba tayo makasama sa loob at kung paano nga ba ibibigay niya yung affidavit niya sa kanyang pagharap sa Sandigan Bayan. Alright, sige. Maraming salamat sa iyong ulat. That was our Mobile Journal, Arles de los Santos.